itong si Peter Cayetano dahil naghahalongkat, naghahanap ng mga ebidensya tungkol po doon sa mga ghost project at doon sa mga um, anomalya doon sa Taguig. At eto pa po ang mabigat sa magkapatid na Cayetano. Mismong si Direk Lino Cayetano ang isa sa nagpapaimbestiga at mukhang titestigo versus dito kay Alan Peter. Oh, sasabihin na naman ng mga DDS, eh, pinupolitika. Eh, yun pa nga lang pong SEA Games eh. Di ba? Magkano yun sa SEA Games? 10 bilyon. Tapos napahiya po ang Pilipinas doon mga kababayan. Bakit napahiya? Kasi mga bossing, kapag yan, nagsibalikan doon sa kanilang bansa, no? Ay, doon sa Pilipinas, walang kwenta. Biruin mo, Muslim kami, ang pinakain sa amin, hindi halal food. Biruin mo, yung mga kasilyas doon sa SEA Games sila, magkatabi, walang divider. Oh, hindi naman po sasabihin yan. Si Alan Peter Cayetano, ganito ginawa doon sa SEA Games. Hindi po. Sasabihin niya, sa Pilipinas, no? Ang pangit ng mga ganito na kinailangan namin na umupa o tumuloy sa ibang hotel. Kinakailangan namin magpa-deliver ng sarili namin pagkain. No? Para lang makakain ng maayos. Ano sabi? Pagkain daw is kikiam. 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 Oh. Hindi naman sasabihin niya na si Alan Peter Cayetano doon sa Pilipinas, ganito, ganyan. Dahil hindi naman nila kilala si Peter Cayetano eh. Ang alam nila as Pilipinas. So, biruin mo, kaldero. Magkano? 50 milyones po. Di ba sabi ni Jenny Ramos, damay tayo na walang kinalaman dyan sa budget, Sir Mark. Oo. Ano po? Talagang hindi pagka-uwi niyan sa ibang bansa, sa kanilang bayan, no? Pagharap niya sa ibang tao, in Philippines, ganito, ito yung ano ng Pilipinas, ganito kami tinrato ng Pilipinas. Hindi naman, ganito kami trinato ni Alan Peter Cayetano, hindi ho. Kaya ako, talagang goods na goods ako at pabor ako na talagang imbestigahan no, mga kababayan. Yan pong SEA Games na yan. Doon po naman sila sa nung araw na yon, nung habang nagkakaroon ng oral arguments, at alam po nila, dinig nila kung ano yung katotohanan na taliwas o hindi kapareha ng video na kumakalat sa ngayon. Kasi siner ni Pia Cayetano, kung di ako nagkakamali eh. Sabi ni Mood Covers, okay lang kung Filipino food, pero yung pag-disrespect sa religion nila, pinakain ng pork yung Muslim. O yan pa din, di ba? Problema pa din yan. Sabi ni Jenny Ramos, tama, para mabuo ang BJMP. Eh, ang sabi nga dyan, Jenny Ramos, hindi lang BJMP eh. Sabi eh, BJM, PPP. No? Bong Revilla, yung B, J is Jinggoy, M, Marcoleta, PPP, Pia, Peter, tsaka daw Padilla. Pia, mukhang may issue din doon sa doon sa tumulong sa kanya sa kampanya na contractor ng government, may issue din yon. Peter Cayetano, itong sa SEA Games at meron pang mga ghost project di umano sa Taguig. At si Padilla naman, obstruction of justice, mga kababayan. No, kaya sabi nila, BJM, PPP, mga bossing. Tuloy. So I do hope in the spirit of fairness that the center judge showing their impartiality, sana mabago at makorek po itong videong ito. Eh, mukhang wala nang pakialam yung dalawa. Anyway, ano ba yung sinasabi ni Peter dito? Mukhang si Peter Cayetano ho, mga kababayan, may hinahanda po. Kasi malapit na ang sona ng ating Pangulo eh. Ano ho? Malapit na ang sona ng ating Pangulo, eh mukhang si Peter ho ay mayroon daw pong inihahanda mga kababayan. At ang etong ihinahanda po ay kontrasona daw ho mga bossing. Ayan ho,
Base po sa post ng Daily Tribune, mga kababayan, Kontrasona, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano is set to deliver the Senate's traditional Kontrasona on Tuesday. Pa-main character na naman si Alan dito ah. A day after President Ferdinand Marcos Jr.'s fifth State of the Nation address saying he wants to present an alternative national agenda. Nako, nasasabihin na naman yan, ganito, ganyan, matindi ang korupsyon dito, no? Ginigipit ka kapag hindi ka maka-administrasyon, gigipitin ka. Yan lang naman ho din ang sasabihin ni Peter Cayetano, mga kababayan, eh, no? At yan, ang tingin ko ho ay ang kadahilanan niyan ay dahil po doon sa nasilip na pagpapaimbestiga doon sa Caldero at doon sa SEA Games, mga bossing. Bukas po ang SONA, sabi naman Pia ng Ceresa Force. At ito ho, mga kababayan, bukod sa Peter Cayetano, nako, di ba nabanggit po ng ombudsman nakakasuhan din si Congressman Martin Romualdez, mga bossing? Putik na yan. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Oh. Ang tingin ko at nakikita ko ho dyan, mga kababayan, kung bakit kakasuhan si Congressman Martin Romualdez kahit walang maipakitang mga ebidensya at puro sabi-sabi lang po, tingin ko para sa ikatatahimik ng lahat. Yun, no? Eh, meron kaming mga 18 marites, meron kaming Orly Gutesa na nagtuturo kay Martin Romualdez. Bakit hindi makasukasuhan? Base po dito sa balita, mga kababayan, testimonies of 8 bagmen, no? Yung yung mga 18 marites to be used versus Romualdez. Ang nakikita ko po diyan, sige na nga, pagbigyan na nga natin itong mga DDS na ito. Total ayaw huminto. Total naman kapag kinausap ng piskalya itong 18 marites, eh makikita nila na puro kasinungalingan lang ang pinagsasasabi. Ilang beses na pong lumagpak, ilang beses na pong kung ano-anong katarantaduhan ang pinagsasasabi nitong mga 18 marites na ito, mga kababayan, di ba? So siguro, para hindi na tayo magtalo-talo dito at para hindi nyo kami sabihan na hindi namin kinakasuhan si Martin Romualdez, sige, kakasuhan na namin. At ito ang tatayong mga witness, yung 18 marites. At saka baka si Orly Gutesa. Pero base po kay Kerlin Diskaya, mga kababayan, wala siyang naging physical na transaksyon kay Congressman Martin Romualdez.